Inusisa sa pagdinig ng COMELEC sa mga kasong humaharang sa kandidatura ni Senadora Grace Poe kung kailan dapat simulan ang pagkwenta sa kanyang residency sa bansa. Gate kasi ng kampo ni Poe, sapat ang kanyang residency para makakandidatong Pangulo sa eleksyon 2016. Kinontra naman ito na isa pang nagpetisyon laban sa Senadora. Balitang hatid ni Joseph Morong. Para mapabilis ang pagresolba, iapela raw ng kampo ni Senadora Grace Poe ang desisyon ng COMELEC 2nd Division na huwag pag-isahin ang hawak nitong disqualification case laban sa Senadora at 3 iba pang disqualification case na hawak naman ng COMELEC 1st Division. Sa pagsisimula ng pagdinig ng 3 petisyon kabilang sa mga inusisa kung kailan dapat simulan ang pagkwenta sa residency ni Poe. Dapat kasi may 10-year residency si Poe pagsapit ng eleksyon para maging kwalipikado sa pagkapangulo. Sa opinyon ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, ang residency ay dapat magsimula sa panahon kung kailan nasa bansa mismo si Poe at meron ng intensyon dito manirahan. Kung yan daw ang batayan, sabi ng abogado ni Poe, ang residency ni Poe ay nagsimula noong May 24, 2005. 5 buwan mula ng pumanaw ang amang si Fernando Poe Jr. noong 2004. Kung susundin niya, 10 taon at 11 buwan ang naninirahan si Poe sa Pilipinas pagsapit ng May 2016 elections. Nagkaroon na siya ng intention dito to reside here permanently. And saan ka nakakita yung lahat ng mga anak niya? Malibang kay Anika, yung pinakabata, ay binalik niya sa Philippine School. Pero pagkontra ng isa sa mga petitioner laban kay Poe, dapat bilangin ang residency ni Poe simula July 2006 kung kailan naging dual citizen na siya. Kung yan ang susundin, kapos ng 2 buwan ang residency ni Poe. Pag ikaw ay American citizen at ikay tumira sa Pilipinas, para makaklaim ka ng permanent ng residency, dapat i-waive mo yung alien residence mo. Dahil Amerikano pa raw, nagsinungaling umano si Poe nang sabihing Pilipino siya nang bumili sila mag-asawa ng condominium unit noong February 2006. It shows for me a pattern of not being actually truthful. Ito po ay isang pagkakamali at lahat ng tao nagkakamali. Ang importante, kahit magkamali ka, huwag ka lang magsinungaling. Hindi naman po absolutely pinagbabawal na mag-acquire po ng ari-arian ang isang dating Filipino. Isa pang idinadahilan kung bakit hindi raw kwalipikado si Poe ay dahil hindi umano siya natural-born Filipino, na requirement din sa pagkapangulo. Sa hiwalay na pagdinig ng Senate Electoral Tribunal, dineklara na siyang natural-born Filipino, bagaman inaapela pa ng petitioner na si Rizalito David. Sa kabuuan, may 4 na petisyon ang humaharang sa pagtakbo sa pagkapangulo ni Senator Grace Poe ang nakahain dito sa COMELEC. At kahit meron ng paborableng desisyon sa Senadora ang Senate Electoral Tribunal, ayon sa isang COMELEC commissioner na nakausap namin, hindi ito automatikong isa sa alang-alang ng COMELEC. Pwede rin basahin din namin yon as our guide, but we will always be guided by our own appreciation of the facts and the law. Joseph Morong, GMA News.